Good morning, world. Welcome again to our online preaching. Wherever you are, join with me again sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ay ginaganap natin every Thursday, no? Dati ay every 2 days. Ngayon po ay every Thursday na lamang po, no? Para makafocus din po kami sa pagdami ng mga kapatiran sa church. Glory to God. At salamat po. Samahan niyo po muli ako sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ating po sinisiris ang Book of Psalms. At basahin mo natin ang Psalms chapter 16, 1 to 11. Ito po isinulat ni King David. Ang sabi ng Word of God, "Keep me safe, O God, for I have come to you for refuge. I said to the Lord, you are my master. Every good thing I have comes from you. The godly people in the land are my true heroes. I take pleasure in them. Troubles multiplies for those who chase after gods. I will not take part in their sacrifices of blood, or even speak the names of their gods. Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. The land you have given me is a pleasant land. What a wonderful inheritance. I will bless the Lord who guides me. Even at night my heart instructs me. I know the Lord is always with me. I know I will not be shaken, for he is right beside me. No wonder my heart is glad and I rejoice, my body rests in safety. For you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave. You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever." Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon talakayan about David trust the Lord. Bakit natin nasabi ito? Sapagkat nung panahon po na si David nung panahon yon ay siya po ay nahunting ni King Saul dahil sa inggit. Kasi alam ni Saul na ito si David ay magiging hari ng Israel kaya gusto niyang patayin ito. No? During the time, meron din po mga taong sumama kay David. Ang iba may mga utang, iba mga criminal, no? Sumama kay David kasi nga kumbaga sila yung mga hopeless at nakita sila ng leader kagaya David na willing mamatay para sa kanila. So ang ginagawa naman ni Saul, siya po ay nahunting. Sipin mo si David, ang kanyang tauhan ay 300. Yung tauhan naman ni King Saul ay 3,000. Okay? At maraming instances na pwedeng patayin ni David si Saul. Halimbawa doon sa kuweba, no? Sobrang pagod ni Saul ay pumunta sila sa kuweba upang mapahinga, pero di niya alam na doon para sa kuweba na yun nagkatago din si David. Ang ginawa niya ay pinutol niya isa sa mga ng kanyang damit ni Saul. And then sumigaw siya, "Mahal na hari, wala pa ko intensyong patayin ka. Okay, kung pinatay na kita, ito pong patunay yung mga pinutol ko sa bahagi na yung damit." Pero hindi ka ginawa yon. Isipin mo ganon, ha? Hinahunting siya para patayin, pero yung tao na marami ng paraan o time na pwede niyang patayin. Pero hindi niya ginawa, mga kapatid. Kasi ang katwiran ni David sabi, "That's not the anointed." Na kahit ganon ang hari, ayan yun pa rin ang paggalang ni King David sa kanya. Ginagalang niya pa rin si Saul bilang hari. Diba? Kaya makita natin sa kanya ang kanyang tiyatawag na pagpakumbaba. Hindi niya ginamit yung kanyang galit. Ako hinahunting ng taong ito. So kung mapatay na ito, ako na maging hari ng Israel. Hindi po iniisip yun ni David during the time. Ang iniisip niya ay yung magpasakop at sumunod sa hari. Pero during the time, kaya lang naman siya umalis sa kaharian kasi nga hinahunting na siya na patayin. Mga kapatid, sa oras ng mga ganitong sitwasyon, anong ating dapat gawin? No? Kaya una pong ginawa David prayed to the Lord. Nasabi ng Word of God, "Keep me safe, O God, for I have nothing come to your refuge. I said to the Lord, you are my master. Every good thing I have comes from you." Sipin mo yun. Yung panalangin niya dito ay, "Keep me safe, O God."
no, sa ingatan ng Panginoon. Nandoon yung tinatawag na maayos na relasyon niya sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, I have come to you for refuge. I say to the Lord, you are my master. Every good thing I have comes from you. Lahat ng bagay, Panginoon, ay sa iyo. Kinilala niya ang Panginoon na siyang makapag-ingat sa kanya, mga kapatid. Yes, napakahalaga sa araw-araw ating paumuhay ay ang paglapit lagi natin sa Panginoon. Yung pag-iingat kahit ang Panginoon Kristo, ito yung itinuro sa kanyang mga disciples. Deliver me from all wicked people. Diba? Deliver me from all temptation. Diba? Maraming mga tukso, maraming mga panganib sa daan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung ating pananalangin lagi sa ating Panginoon. Na tayo palakasin, ingatan ng ating Panginoon. Yes, anumang sitwasyon. Kagaya David. Dahil sa kanyang pagkakamali ay pwede siyang anytime mamatay. Diba? Sipin mo naman na kasama niya, 300. Yung kasama ni Saul ay 3,000 people. Kaya siya po ay laging nagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga ang ating pananalangin. Umaga, tanghali, gabi, o anytime na tayo ay nagpapahinga ang ating katawan. Pero ang ating bibig ay patuloy na nananalangin. May mga dapat nating maalala na dapat nating ipanalangin, mga kapatid. Sa Diyos ay walang imposible. Kahit nga po ang salita ng Diyos, lagi tayo na-encourage sa tagoy manalangin na walang patid. Sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, sabi nga doon. Na kahit si Jesus Christ mismo ay nananalangin madaling araw, sabi doon sa Mark 1:35. At kahit na po si Jesus Christ ay in-encourage niya yung mga taong laging manalangin. No? Kaya po, mga kapatid, kagaya ni David, na kahit sa gitna siya ng mga panganib, hindi niya alam ang kanyang gagawin, kundi siya po ay nanalangin sa ating Panginoon. Amen. Ito po ay napakahalaga yung ating panalangin sa Diyos, na siyang magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Diyos, sapagkat ang ating Diyos, yun ang ating kasama magpakailanman. Amen. At pangalawa na ginawa ni David sa oras na yun ng mga panganib, mga kapatid, David stand firm in the Lord. Sabi sa verse 4, the godly people in the land are my true heroes. I take pleasure in them. Verse 4, troubles multiply for those who chase after other gods. I will not take part in their sacrifices of blood or even speak the names of their God. Sipin mo yun. Si David po, okay, salit na magtiwala sa ibang mga Diyos-Diyusan, stand firm siya doon sa kanyang pananampalataya. Sabi niya, troubles multiply for those who chase other gods. I will not take part in their sacrifices of blood or even speak the names of their God. Na kahit sambitin mo lamang yung pangalan ng mga Diyos-Diyusan na yun. Siya po ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Matibay ang kanyang panalig sa Diyos. Amen. Kaya po, mga kapatid, dumating man sa atin ng mga pagsubok, sabi nga dito, troubles multiply. Dumating man sa atin ang matinding pagsubok, mga kapatid, don't give up. Lagi kang manalangin, manampalataya sa Panginoon. Siya po yung ating kalakasan, mga kapatid. Huwag kang manghinawa, manampalataya sa Panginoon. Yes, manalig sa Diyos. At magpakahatag ka. Maraming mga pagsubok sa libutan ito. Iba-ibang klaseng pagsubok. Actually, ngayon pa lamang, kami rin po ay nasa pagdalamhati dahil sa pagkamatay na aking bayaw at aking asawa. Sabi ko, gano'n lang talaga ang buhay. Dapat tayo magpahatag. Kasi we don't know, tayo rin po ay darating sa ganong sitwasyon. Yes. Kahit saan ka, walang exempted. Amen? Mabuting tao, godly people, even wicked people, may mga pagsubok. Pero ang kagandahan sa ating mga kapatid, kung may mga pagsubok man tayo, nandyan ang ating Panginoon na handang tumulong sa atin. Kaya nga sabi ng Word of God sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your cares upon me and I will care for you. O sabi pa ay, ipagkatiwala nyo sa akin ang kabalisahan o ipagkatiwala natin ang ating kabalisahan o problema sa Panginoon at siyang mangangalaga sa atin. Amen. Kaya ang Panginoon, even sa Matthew chapter 11:28-29, laging nanawagan, lumapit kayo sa akin. Kayo na bigatang lubat, kayo aking bigyan ng kapahingahan. Ibig sabihin, kapahingahan, di lamang sa physical, kundi sa spiritual nga kapahingahan. Rest in our soul.
Hangga ang tao hindi lumalapit sa Diyos, hindi niya maramdaman, maranasan ang tunay na kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kailangan natin yung mga kapatid. Ang tao ay pagod na. Okay, pagod na sa paghanap buhay, pagod na sa mga problema, kaya ilapit natin ito sa Panginoon sapagkat ang Panginoon natin ay laging nananawagan sa bawat isa sa atin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Yes, kaya magpakatag lamang tayo sa ating pananampalataya. At pangatlo na ginawa ni David. Sa verse 5, sabi ng Lord, Lord, you alone my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. Amen. Yun pong ginawa niya. Ina-acknowledge si David na ang blessing ay galing sa Panginoon. Sabi ng kanyang salita, You alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. Tama nga naman. Ang Diyos natin po mga kapatid, ang pinanggagalingan ng lahat ng mayroon tayo. Yung ating lakas, galing sa Panginoon. Everything comes from God. Salapi, kalusugan, kalakasan, kung ano mga bagay na ating paghahanap buhay, talent, skills, and abilities comes from God. Kaya ni-acknowledge ni David, sabi niya, Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. Talagang iingatan ng Panginoon yung galing sa Kanya. Manampalataya lamang tayo sa Panginoon mga kapatid. Amen. Iingatan niyo yung para sa'yo. Maliban na lamang kung tayo hindi sumunod sa Diyos, yung para sa iyo, ibibigay doon sa iba. Di ba? Kasi hindi tayo nakahanda. O hindi tayo mapagkatiwalaan. Kaya po mga kapatid, always remember, sabi nga ng Word of God sa Deuteronomy chapter 8, verse 10 to 18, na lahat ng bagay galing sa Panginoon. Wealth comes from the Lord. Yes. Kaya po napakahalaga na habang tayo may buhay, huwag nating kalimutan na ating pasalamatan at paglingkuran ng ating Panginoong Diyos na buhay. Sabi ng Word of God, dito sa Deuteronomy chapter 8, sabi sa kanyang salita, verse 10, sabi ng Word of God, When you have eaten your fill, be sure to praise the Lord your God for the good land He has given you. But that is the time to be careful. Beware that in your plenty you do not forget the Lord your God, and disobey His commands, regulations, and decrees that I am giving you today. For when you have become full and prosperous and have built fine homes to live in, and when your flocks and herbs have become very large, and your silver and gold have multiplied, along with everything else, be careful. Do not become proud at the time and forget the Lord your God, who rescued you from slavery in the land of Egypt. Do not forget that He led you through the great and terrifying wilderness, sabi ng Panginoon, with its poisonous snakes and scorpions where it was so hot and dry. He gave you water from the rock. He fed you and teach you for your own good. He did all this so you would never say to yourselves, I have achieved this wealth and my own strength and energy. Remember, the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant confirmed to your ancestors with an oath. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, huwag nating kalimutan ang Diyos. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ang nagbigay ng blessing. Ang Diyos ang nagbigay na kung ano mayroon tayo, ang Diyos ang nagbigay ng ating buhay. Yes. Kaya si David, ina-acknowledge niya sa kanyang mga salita. Nasabi ng kanyang salita doon sa ating binasa Psalm, sabi niya dito, Lord, you alone are my inheritance, my cup of blessing. You guard all that is mine. Iingatan ng Panginoon niya mga kapatid. Hindi maagaw ng kaaway yung mga blessing na inilaan sa'yo ng Panginoon. Yes. At pang-apat, sa gitna ng mga pagsubok na si David ay nagtitiwala sa Diyos, David, bless the Lord. Sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 16, verse 6, The land you have given me is a pleasant land, what a wonderful inheritance. Verse 7, I will bless the Lord who guides me. Even at night, my heart instruct me. Amen. Sabi nito, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right
beside me. Hindi mahitinag si David sapagkat alam niya na ang Panginoon ay sumasa kanya. Kaya, I will bless the Lord who guides me. Yes. Bakit niya pinupuri ang Panginoon? Sapagkat ang Diyos daw po ang, sabi nga dito, well, the Lord is the one who guides me. The Lord is the one who guides him. Sabi nga, kung sa atin pa. Yan. The Lord is the one who gives him joy. Sabi ito, I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for he is right beside me. No wonder my heart is glad and I will rejoice. My body rests in safety. Diba napahaganda ang sinabi ni David, mga kapatid? Kaya siya'y patuloy nagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, sa pagkaalam niya na ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng guidance, ang Diyos ang nag-i-instruct sa kanya, ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng joy, ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng tinatawag na security. Alam niya na, kung sabi niya, kung sakali mang ako'y mamatay, sabi ni David, mayroon siyang tinatawag na assurance na alam niya na ang kanyang buhay ay hindi lamang magkatapos doon sa sementeryo. Mga kapatid, ganoon po sa atin, mga kapatid. Kaya nga po si Job, no? Si Job, ito rin po ang sinabi ni Job sa Job 19:26, sabi niya ito. 25. But as for me, I know my Redeemer lives, and I will stand upon the earth at last, and after my body has decayed, yet in my body I will see God. Sabi niya. Yung sinabi ni Job sa Old Testament. Kahit sa ating panahon nga, di ba? Sa John 11:25. Na ang ating Diyos ay pagkabuhay na muli. At ang sinuman na nampalataya sa Kanya, bagamat mamatay ay muling mabuhay. Mga kapatid, amen. Kaya siya'y nagpupuri sa Panginoon. Nga anuman ang mangyari sa kanyang buhay, alam niya kung saan siya pupunta. Tayo kaya alam natin kung saan tayo pupunta. No? Alam niya. Kaya po, mga kapatid, napahagandang pagtitiwala ni David sa Panginoon na mabuhay o mamatay, alam niya siya'y ligtas. Ito na sinabi ni Saul, Apostol Paul ngayon. Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kakristo at ang mamatay ay pakinabang. Mabuhay at mamatay pakinabang pa rin. Pag tayo na sa Panginoon, kapatid, wala tayong kalugihan. Kaya lang, naging pakinabang lamang ating buhay kung tayo nabubuhay para kay Kristo. Pero kahit gaano kahabang ating buhay, kung hindi tayo nabubuhay sa Panginoon, wala din. No? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na habang tayo may lakas, habang tayo may buhay, isuko natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Sumunod tayo sa ating Panginoon. At sabi nga dito, panglima, na kung saan, sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, paano siya nagtiwala? David enjoyed the presence of the Lord. Sabi dito sa verse 11, sabi niya, You will show me the way of life, granting me the joy of your presence, and the pleasures of living with you forever. Ito po ang sinabi ni David. Sa gitna ng mga pagsubok na, sa gitna na siya hinahabol ni King Saul, yun pa rin ang kanyang panampalataya sa Panginoon. Naranasan niya pa rin ang presensya ng Lord kapag kung saan ikaw ay lumalapit sa Diyos. Mararanasan mo ang presensya ng Panginoon, siyang magbibigay sa inyo kagalakan. Kaya sabi niya ng Word of God, You will show me the way of life, granting me the joy of your presence, and the pleasures of living with you forever. Di ba? He enjoyed the presence of God. He enjoyed the abundant blessings of God. He enjoyed the pleasures na kung saan kasama niya ang Panginoon, mga kapatid. Di ba? Kaya kung ating mabasa yung mga sinasabi ni David sa Psalms, na kung saan ay, sabi nga dito sa Psalms 84 verse 10, sabi niya, A single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Sabi niya, kahit ako man lang doorkeeper, kahit ako'y aser dyan sa bahay ng Panginoon, kahit sabihin, kahit kung sa atin pa, kahit hindi ako hari, basta ako'y makapaglingkod sa Panginoon, mas higit kong pipiliin niya kasi doon sa kasiyahan ng mga wicked people. Nag-i-enjoy ka nga, mga wicked people, yung mga kasama mo, mga ibig sabihin, bad influence. Di ba? Kaya po, mga kapatid,
Hindi natin kaya ikumpara yung presensya ng Diyos doon sa napakagandang lugar na ating pupuntahan. Lalo na pagdating ng pagsamba, ang pinakamagandang lugar na puntahan natin ay ang sambahan na kung saan nakakasama natin ang Panginoon. Amen? Sa pagsamba. Kaya nga po dito sabi ng Word of God sa Psalm 84, sabi nga David, 84 verse 1, How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies! I long, yes, I pant with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Sipin mo yun? Sa verse 4, sabi niya, What joy for those who can live in your house, always singing your precious name. Grabe, no? Yung desire ni David laging sa bahay ng Panginoon. Di ba? Lalo tayong mga kapatid. Di ba? Sa gitna pa ng panganib. Kaya ganun ang kanyang desire. Kasi nga hinahabol siya, hindi siya makapunta sa temple para mag-worship kay God. Nagatago siya doon sa kuweba, pero kahit nandoon man siya sa kalagayang iyon, hindi naging hadlang yun sa pagpupuri niya sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, ano ang pong pagsubok, ano ang pong problema ang iyong kinakaharap ngayon? Gitna man ng panganib, huwag nating kalimutan na magtiwala sa Panginoon. Kagaya ni David po mga kapatid, ano man ang kanyang sitwasyon, David prayed to the Lord. Ano pa po? David stand firm in the Lord. Pangatlo, sabi nga, David acknowledged the blessing of the Lord. Pangapat, David blessed the Lord. And panglima, David enjoy the presence of the Lord. Sa gitna ng mga pagsubok at mga problema. Mga kapatid, kaya rin natin gawin yan. Amen? Ano mga pagsubok at mga problema? Yes, trust to the Lord. Kaya sabi ko nga sa asawa kong Mia, kaya sabi ko, trust in the Lord. Amen? Sapagkat pangako ng Panginoon, kagaya ni David. Kaya sinabi ni Job din, diba? Na makikita niya ang Lord ng mukhaan. Pag tayo po inanampalataya sa Panginoon ng mga sitwasyon ng ating buhay, hindi tayo matakot. Umangamba sapagkat alam natin na kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin Diyos. Pagkasama mo si Lord, yes, lahat ng tao, hindi permanent mong kasama, maging asawa minsan, malayo minsan, di ba? Mga anak. Pero ang Panginoon po mga kapatid, kasama natin yan. Sapagkat sabi nga doon sa John 14 verse 16, I will send you the Comforter that will abide with you forever. Amen. Yung Comforter, yung Holy Spirit na yan. Yung Comforter na pinadala ng Panginoon. Kaya po, ano man po sitwasyon na yung buhay, ano mga problema, idulog natin sa Panginoon. At ang ating Panginoon ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami, Lord, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, kagaya Panginoon ni David, O God, nakaranas siya ng mga ibang mga pagsubok. Siya inuusig dahil sa inggit, Panginoon, ni King Saul sa kanya, nais siyang patayin. Salamat, iningatan mo ang iyong lingkod nito. Sa halip na siya'y magreklamo, siya'y nagtiwala sa iyo, siya'y nanalangin sa iyo, siya'y nagpuri sa iyo, Panginoon. Kinikiala niya na ang blessing ay galing sa iyo at siya'y nag-i-enjoy sa presence mo, Lord. Kaya sa oras ito, Panginoon, aming ilapit sa iyo ang mga may sakit, kagaya ni Ernesto Limpin, Panginoon, na kahapon ay sinimula na po, Lord, ang kanyang tinatawag na chemo, Panginoon, dahil sa kanyang blood and skin cancer, Panginoon, ay stage 4. Yes, God, tulungan mo siya palakasin na siya ipatuloy manampalataya sa iyo, magtiwala sa iyo, Panginoon. Yes, God, we pray for your miracles, Panginoon, ganun kay Leo, service sa pagalingin mo siya, Panginoon, ng GSM kay Pastor Aliejo. Hindi kami mag-asawang manalangin, O God, sa kanyang kagalingan, Panginoon, pagalingin mo siya. Ganun kay Kyle, Panginoon, sa kanyang cancer, in Jesus' name, Lord. Yes, O God, patuloy mo pangunahan, O God, ang mga kapatid namin na may mga sakit, Panginoon. Si Raji Forto, Lord, pagalingin mo siya sa kanyang heart attack, O God, in Jesus' name. Lord, pagalingin mo si Naomi, breast cancer niya po, Panginoon. Ikaw ang mangunat magpagaling sa kanya. Kay Marlene Servisa, miracles and healing, Panginoon. Yes, O God, kay Pastor Leo Gambua, O God, sa kanyang brain tumor. Ayon, Panginoon, sa aming nakausap kahapon, Lord, ay hirap na po ang kanyang kalagayan, O God. We pray for your miracles kung kalooban mo sa iba. Buhayin mo siya, Panginoon. At ganun po, Lord, kay Pastor Alfredo Romuar sa kanyang katarak sa mata. We pray, Lord, na siya mapagamot na po, Panginoon, at siya'y gumaling na po, Lord, in Jesus' name. Kaya tuloy namin siyang ialapit sa iyo, Lord. Ikaw ang gumawa ng himala sa kanya. Ganun po, Lord, sa mga kapatid namin, nagpa-check up po, God. Patuloy ng kagalingan kay Sister Myrna Sanchez, O God. Thank you, Lord, for your complete healing sa kanya. Yes, O God. Kay Sister Mina, Panginoon, kalakasan, ibalik mo sa kanya, O God. Lumakas siya. At ganun po si Pastora Eloisa, Panginoon. Pagalingin mo siya, Lord, sa kanyang
pagpa-check up nung isang araw, Panginoon, na may dugo ang kanyang tainga, Lord. We pray for complete healing sa kanya. In Jesus' name, at galing po, Lord, kay Esther Vilma, Lord, sa kanyang nalapit na biopsy, Lord. We pray na maging maayos, Panginoon, ang kanyang biopsy, O God, in Jesus' name. At sa iba pa na mga kapatid na may mga sakit kagaya ni Esther Sisa, direct to Lord, patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon, in Jesus' name. Yes, O God, at ikaw manguna, Panginoon, lalo sa mga incoming na mga activities at sa mga Bible studies namin, Panginoon. Patuloy mong i-bless ito. Bible study namin umaya, Panginoon, sa mga Ravara family at sa mga bisita nila, Panginoon. Lord, we pray na mga kapatid na itong dumalo ng linggo ay patuloy na sila ay magpahatag, magpalakas at makasama namin sa paglilingkod sa mga kapatid namin, O God, na ang kanilang mga anak, O God, nag-aaral, kagaya, Panginoon, Sister Marie, ang kanyang anak na si Eliza, nag-aaral, Lord, we pray, bigyan mo ng wisdom siya. Bigyan ng kalakasan dahil labang nag-aaral ay nagkatrabaho, Panginoon, tulungan niyo sila, Panginoon. Makatapos sila sa kanilang mga pag-aaral upang matupad nilang kanilang mga pangarap, Panginoon. Ganun po, Lord, kaya Pastor Eloisa, Lord, tulungan mo siya sa kanyang pag-aaral at pagkatrabaho, Panginoon. Sina Sister Tiffany, Lord, ikaw rin manguna sa kanya, Panginoon. Yes, O God, na maging maayos ang kanyang kalusugan habang siya ay nag-aaral at nagkatrabaho din po, Panginoon. Ganun po kay Sister Arlene, O God. Pagalingin mo siya, Lord, sa kanyang mataas na BP, kay Mama Lani, Panginoon, Lord, bigyan mo siya ng kapayapaan, peace, Panginoon. Yes, O God, sa oras ng kanilang pagadalamhati, ikaw muna mag-ingat, magpahatag sa kanya, Panginoon. Yes, O God, huwag siya maapektuhan ng mga pangyaring ito, Panginoon. Alam namin, nalilipas yung mga pagsubok na ito, Panginoon. Amen. Sa mga Pamilara family, O God. We pray po, Panginoon, sa mga kapatid namin na mga iba pang mga international student, kaya ni Jeneline Balusdan, O God, we pray na makatapos din po siya sa kanyang pag-aaral. Yes, O God, at galing po, Lord, mga kapatid namin sa London, kay Kirby, Panginoon, Ugoy, Lord, na makatapos siya, kina Jonathan Yabis, Lord, na makatapos sila sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Lugar at mga kapatid namin, yes, O God, mga international at local, Panginoon, ng mga nag-aaral. Lord, we pray na sila ay makatapos, makakita sila ng trabaho at sila ay ma-sponsoran, Panginoon, at mga kapatid namin na, yes, O God, ng mga dito kasama namin sa church, kagaya ni John, Panginoon, John Paul, O God, we pray, Lord, na may sponsor na po at maayos ang papers niya, Lord, at ganoon po sa aming papel na pinapasikaso. We pray po, Lord, na maayos na po, God, iba pa mga naghahintay ng PR, O God, we pray, Lord, na maayos na po at ma-approve ang kanilang mga papers. Yes, O God, at amin ipunganap silang buong BCI family. Bless mo, Lord, sa aming mga gawain. Salamat, Lord, sa mga anak mo na ginagamit sa sa music ministry, sa media ministry, Panginoon. Yes, O God, sa ushering ministry, Panginoon, sa prayer ministry, O God, salamat sa kanilang buhay, sa children's ministry, Panginoon. Yes, O God, tamburin, Panginoon, youth ministry, Panginoon, sa couples ministry, O God. Yes, O God, Lord, patuloy mong i-bless at ang mga incoming na field trip, Panginoon, sa tawa, Lord, na maging maayos ang lahat. In Jesus' name. At ganun po, Lord, we're praying po, Lord, sa aming lapit na camping, lapit na anniversary, Panginoon. Yes, O God, ikaw manguna sa amin, O God, even sa Mother's Day, Father's Day, Lord, at ganun po, Lord, sa aking lapit na pag-uwi, Panginoon, upang dumalo sa graduation ng aking anak na si Ivan. Ikaw rin po manguna at supply ng mga pangailangan namin. Pagpalain mo lahat, O God, makasama namin ngayon sa online. Ikaw magpala at mag-abot ng kanilang pangailangan. Ano po, Lord, ng kanilang kalagayan. Ang iba, Lord, na yes, O God, hindi mga may sakit na hindi ko nabanggit, ikaw magpagaling sa kanila. Salamat pang dumating na po ang nanay ni Sister Christy na pinapanalangin, Lord, at nakasama agad. At ganun po, Lord, salamat din po, Lord, sa pagdating ng mga Esperanza family. Yes, O God, ikaw ang patuloy magpala. At lahat, Lord, ng mga kapatid na kasama namin ngayon online, hindi man nila nabanggit ang kanilang mga pangailangan. O God, yes, Lord, pagpalain mo sila, yung mga nag-text, Lord, sina Bro August, i-bless mo ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga mahal sa buhay, kanilang mga trabaho. Ngayon kapatid, Lord, na si Ibelin Galang Ramirez, i-bless mo rin po siya, abutin pangailangan. Ganun po, Lord, si Brother Benjamin Batcho, Lord, na makakasama ko sa Bible study, i-bless mo rin po ang kanyang pamilya. Salamat, Lord, na sila patuloy mong inihanda sa iyong mga gawain at makasama sa iyong mga gawain, O God, at lahat, Panginoon, ng mga kasama namin, Sister Marie, Lord, i-bless mo rin po siya. Yes, in Jesus' name. At ganun po, Lord, Rachel Camus, i-bless mo ang kanyang buhay. Salamat, Panginoon. Kasama namin siya. Ano po mga kahilingan niya po, Panginoon. Ikaw ang umabot sa kanya, Panginoon. Yes, O God, Sister Lerma, Panginoon. Ikaw magpala sa kanila. Yes, O God, at sa iba pa, Sister MJ, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa bawat pamilya na kasama namin ngayon, O God. Ikaw mag-cover sa kanilang banal dugo. Ikaw magpala sa kanila. We pray for the salvation ng mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Thank you, Lord. Thank you. Salamat po, Panginoon. Bless mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kasama namin ngayon.
sa pag-aaral ng salita. I-bless mo rin po ay mga kapatid si Fernand, si Arman. Pagalingin mo sila sa kanilang mga rayuma, mga naramdaman nila, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor you, bless you in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, sa pangalan po ng Victorious City Church International, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig ng salita ng Diyos. Ang aming dalangin, ingatan kayo, pagpalain kayo, at huwag niyong kalimutan mga kapatid na sa Diyos ay walang imposible. Mahal tayo ng Panginoon at siya po'y tapat sa bawat isa sa atin. God bless you sa bawat isa. Sister Meridian Nagocos, Evelyn Ganang Ramirez, Brother Augusto Rado, Rubinamin Bacho, Sister Marie, Amen, Sister Lerma, Sister MJ, at sa bawat isa na kasama natin ngayon. Minsan hindi ko na nabasa. Okay, maraming salamat po. Bye! See you next time again! Hanggang sa muli! Tingin ko, Arnel Gala nagsabing mahal kayo ng Panginoon. God bless you all.